Ano bang height mo? 5'7". Hey guys, meron tayo dito ngayong NMAX Turbo or yung NMAX Tech Max. At ngayon titignan natin ng mabilis kung ano bang meron sa motor na ito. Anong mga specs and features na pwede nating makuha. Marami-rami na rin ako nakikita ganito sa kalsada. Makikita naman natin sa itsura pa lang talaga namang kapansin-pansin. Yung muka at yung design ng kanyang harap ay agaw tingin. Sa side profile niya para siyang maliit na X-Max. Yung mga kanto, yung shape, lalo na dito sa fairing sa harap. Ito, medyo hawig talaga siya sa X-Max. Bukod dito sa turbo, meron ding standard variant ito. Ang pinagkaiba lang naman ng dalawa, ito, naka-turbo na siya. And yung standard naman, parehas lang din ng mga dating NMAX. Isa pang major difference ay yung display at yung iba pang features gaya ng sports mode and makikita natin yun maya-maya. Umpisahan na natin sa itsura. Naka-LED yung headlight and yung taillight niya. Kitang-kita natin dito yung parang mata, no? Daytime running light. Naka-projector lamp and integrated na din dyan yung kanyang mga signal lights. Sa likod, ganun lang din, no? Mas pinasimple at parang kotse na yung dating nung kanyang ilaw. Napapansin nyo ba yung mga bagong labas ngayon ng mga sasakyan? Halos pinapasimple na lang nila. More on lines na, wala na masyadong bilog-bilog. At ganun din yung ginawa nila dito sa NMAX. At ayan lang sa baba niyan yung kanyang signal lights. Mas malinis, mas simple, mas okay. So dito naman tayo sa display kagaya ng binanggit ko kanina. Sa standard, LCD pa rin yung kanyang display. Dito naman, TFT na. So ito na yung mga karaniwang makikita natin sa mga ganitong klaseng motor. Kagaya lang din sa ADB na road sync. At dati sa mga higher CC lang natin ito makikita sa mga mas mahal. Pero ngayon, no, ginawa nilang available dito. Pero syempre, yun nga, nagkaroon din ng additional para sa price ng mga motor na ito. So dito, meron silang dalawang screen. Ito, papakita ko na lang din yung nasa webpage nila para mas malinaw. Sa gawing baba, yung mismong main screen, yan yung TFT display na halos parang cellphone na siya kung mapapansin natin. Madalas, ang talagang kagamit-gamit dito yung navigation, ito nga maps, no? Kasi hindi ka nagagamit ng cellphone mo. Hindi ka na magmamount ng cellphone holder. Diretso na yung maps mo dito sa mismong display ng motor. And marami pa yung access dahil meron din itong Yamaha Motorcycle Connect. Pwede mo din dyan ma-access yung music, yung weather, etc. Halos parang cellphone na rin mismo, no? Kung ako yung gagamit o kung ako yung merong ganitong motor, siguro yung navigation lang talaga yung magiging kagamit-gamit sa akin sa mga features ng display na to. Sa gawing taas, meron din siyang medyo maliit na screen, nagpo-project ng speedometer. So dito sa kaliwang switches, medyo marami kang buttons na makikita. Meron na tong 3-level downshift control. Meron itong sport and touring modes. Depende sa kung ano yung mas trip mo. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gagamitin mo lang yung motor pang service or hindi naman matter sa'yo kung marami masyadong features, ang gusto mo lang madala ka ng motor from point A to point B, then hindi na magmamatter yung mga ganitong klaseng features. Meron tayong buttons to navigate yung TFT display natin, up and down, and then select. Merong back. And meron ding modes dutong nasa harap para siyang passing light. Bukod dyan, dito sa panel, dito sa mga gilid, yung mga indicators. Sa kaliwa, yung high beam and low beam, TCS, merong LED na bilog para sa pag nakalock. Merong key icon, may CVT, sa kanan naman yung check engine, temperature check, ABS, and yung stop-start icon. Napaka-premium nun dating para ka na ding nakasasakyan. Samahan mo pa yan itong covered na handlebar niya. No? Tignan mo itsura nito. Para siyang sasakyan. Pati yung materyales, pati yung mismong texture ng plastic. Para ka na ding nakamanobela. Hindi siya tinipid. Ang ganda. Naka-smart key system ito. So wala itong susi. Meron tayo dito access para sa fuel and seat. Kailangan lang natin iikot yung knob and pwede natin buksan yung ating fuel tank na may sukat na 7.1 liters. Ayan, 7.1 liters, malayo-layo na din yung mararating niyan. Medyo matagal-tagal na din bago ka mag-refill ng gas. Napaka-accessible ng position ng gas tank. Hindi mo na kailangan tumayo. Pag huminto ka sa gas station, hindi ka naaalis sa position mo. At dito din yung access para sa ating seat. And ayan, meron tayong 25 liters under seat storage. Medyo maluwang siya, no? Parehas lang din yan ng dating mga NMAX na kaya mag-fit ng isang full face helmet. Spring-loaded ang upuan kaya hindi siya agad-agad bababa. And andito din sa loob yung ating battery. Yung upuan niya hindi din tinipid. Makikita naman natin sa materyales na ginamit with the yellow stitches,
Dalawang klase na materyales yung ginamit, yung isang common na black at isa naman na medyo mas magaspang with NMAX logo at konting lining. Ang NMAX po ay powered by Bluecore engine with YEC VT. At ito nga po makikita natin meron pa siyang nakaligay dito sa gilid. At basically, meron siyang sensor at siya na yung mismo nag-a-adjust dun sa loob. Wala na siyang bola. At pwede nyo panoorin yan sa mga vlog kagaya nung kila Sir Mel kung saan binuksan niya yung panggilid no sa Aerox na parehas lang din naman nun nandito sa NMAX. Meron itong 155cc engine displacement, liquid-cooled, 4-stroke single overhead cam, 4-valve. Ang boring stroke ay 58 by 58.7 mm. May compression ratio na 11.6:1. Kaya nito mag-produce ng maximum horsepower, 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. And 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Bukod dyan, meron itong ABS, anti-lock braking system with traction control. Sa mga gulong nito, parehas yan tubeless, parehas single disc brake harap at likod. Parehas 13 ang sukat ng mga gulong na may 110 by 70 sa harap and 130 by 70 naman sa likod. Telescopic fork ang suspension sa harap at naka-subtank naman ang likod. And sa intro ng video, makikita natin ang ating reference na 5'7" height. Kayang-kayang abutin itong seat height na 770 mm. At para sa bigat naman ito na 135 kilograms, hindi siya ganun kahirap iangat. Basta balanse at tama yung ating pagkakaposisyon ng paa at pag-aangat sa motor. Ang minimum ground clearance naman ay 125 mm. Dito sa harap, meron tayong spacious na mga bulsa. Sa kanan ay covered siya. Pwede mo siyang buksan, pwede mo siya isara. And kaya niya mag-fit. Try natin mag-fit ng mga phones. Ayan. Okay. Take note na hindi siya nalalak, no? Nasasara lang siya pero hindi siya nalalak. Kaya wag tayong mag-iiwan ng mga importanteng bagay sa loob nito. Yung kaliwa naman, open lang siya. Gaya lang din nung mga previous NMAX. Pero may nabibiling ganitong takip sa Shopee or saan man para hindi naman ganun ka-expose. Lalo na't nandito sa kaliwa yung saksakan ng charger. Ayan, meron itong power socket dito sa loob. Kaya kung dyan mo ilalagay yung phone mo tapos biglang inabutan ka ng ulan, medyo masakit sa ulo. Meron itong kill switch dito sa kanyang side stand. Kasalukuyang umaandar yung motor pag binaba natin yung side stand, mag-off yung engine. At ganun din naman, kung nakababa yan, balak na natin i-start yung motor, hindi natin siya may start kasi nakababa pa. Safety feature yan ng motor para nare-remind tayo na hindi tayo pwedeng umandar o nakababa yung side stand. Heavy duty naman din yung kanyang pillion step na hindi tinipid. Overall, ang ganda ng NMAX Turbo, no? May mga tao lang talaga na sadyang gusto pa rin yung standard dahil nga yung kanyang makina o yung kanyang panggilid, parehas pa rin ng mga dati. Sa availability ng parts, mas madaling hanapin yung standard kesa dito sa Turbo. Plus, tingin ko, dahil nga hindi naman lahat ng tao ay hinahanap yung mga features kagaya ng TFT display or yung turbo, kaya satisfied na sila dun sa standard variant. Magkano ba cash nito? Magkano mo nakuha ng cash? 178,900. 178,900. Bakit ito yung napili mo? Galing ako sa Seoul, sa 125. 125. So, naisip ko, bibili na rin ako ng bago, i-upgrade ko na siya sa latest. NMAX. Ang NMAX Tech Max ay may SRP na 175,900 pesos. At syempre, pwede pa rin yan magbago depende sa location ng dealer. Sana ay nakatulong ang video na ito at kung bago ka pa lang sa akin channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Yun lamang, magkita-kita tayo muli sa susunod.